Naisip mo na ba kung paano gumagana ang Crustaceo Cascarudo? Ang totoo, hindi ito katulad ng McDonald's o Burger King. Ang Crustaceo Cascarudo ay higit pa sa isang simpleng restauran. Nagtatago ito ng maraming sikreto na ngayon ay ibubunyag ko sa iyo. Maghanda ka ng matuklasan kung paano talaga gumagana ang Crustaceo Cascarudo at magsimula tayo sa pinakamahalaga sa lahat, ang estruktura o mapa ng Crustaceo Cascarudo. Ito ang pangunahing pundasyon para maintindihan natin kung paano gumagana ang mahiwagang pabrika ng Kangre Burgers na ito. Pero may isang napakalaking problema. Mapapansin ng mga tunay na tagahanga na wala sa mapang ito ang vault ng Kangre Burgers, ang opisina ng mga nawawalang bagay at iba pang lugar na nakita sa serye. Pero huwag mag-alala, may paliwanag dito na iilan lang ang nakapansin. Pero para makarating tayo doon, kailangan muna nating tingnan ang mga karaniwang lugar, yung mga laging nandoon at hindi basta-basta nawawala. Nagsisimula sa kusina ni Bob Esponja, naghahanda siya ng Kangre Burger at iniaabot ito sa bintana papunta kay Calamardo. Dito kinukuha ni Calamardo ang order at agad ipinapasa kay Bob Esponja. Minsan si Calamardo ang namamahagi ng Kangre Burger, minsan naman si Bob Esponja ang gumagawa nito. Ang mga kumakain ay nasa dining area, ang pinakamalaking bahagi ng Crustaceo Cascarudo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Don Cangrejo ay nasa kanyang opisina na nagbibilang ng kanyang pera at nag-iisip ng mga pinakawalang kwentang ideya para makakuha pa ng mas maraming pera. Sa kabilang banda, may banyo rin tayo na madalas lumitaw at naging bahagi ng iconic na eksena sa serye. At sa huli, mayroon tayong likurang pinto kung saan dumadaan ang mga supplier at inihahatid ang mga kailangang paninda para sa operasyon ng Crustaceo Cascarudo. Simple lang, di ba? Pero sandali lang, bata. Itong nakikita natin dito ay tuktok lang ng isang napakalaking iceberg. Ang makikita natin ay tuluyang sisira sa inyong kabataan. Ang iba pang mga bahagi ng Crustaceo Cascarudo na hindi nakikita sa mapa ay medyo mas mahirap ipaliwanag. At sa totoo lang, may mga tagong lugar na ayaw ipakita ni Don Cangrejo sa kahit sino, tulad ng kanyang lihim na garahe o ang laboratorio ng produksyon. Kailangan nating maintindihan para makapagpatuloy. Crustaceo Cascarudo, parang isa itong set na binubuo at binabaklas. Minsan may mga lugar tayo na bigla na lang nawawala, tulad ng halimbawa meron tayong freezer. Doon din mismo kung saan si Calamar ay naging isang paletang dagat at naglakbay sa hinaharap sa episode na SB 129. Sa una, parang ayos lang ang refrigerator na ito at marami ang nagtataka kung saan talaga ito matatagpuan. Pero sa isang maruming Kangre Burger doon mismo, kapag ito ay akala nila napatay nila ang sanitary inspector, pero alam natin kung nasaan siya. Sa dulo ng kusina at hanggang doon ayos lang lahat. Pero sa episode na ang tawag ng kalikasan, noong nagpasya si Bob Esponja na tumira kasama ang mga dikya, tingnan nyo lang ito. Si Bob Esponja ay nakatingin sa isang bintana na diretsong nakaharap sa labas. Eksakto kung saan dapat naroon ang freezer. Kaya, nasaan nga ba talaga ang freezer? Madali lang sana itong mahanap, lalo na't napakalaki nito sa loob, pero bigla na lang itong nawawala. Base sa mga episode, ginagamit ang freezer para itago ang pagkain na gagamitin pa sa susunod na araw. Pero baka malakas sa kuryente ang refrigerator na yon, kaya napagdesisyonan ni Don Cangrejo na tuluyang tanggalin ito. Maaaring pinili ni Don Cangrejo gumamit ng sariwang produkto, eksaktong inventaryo, at hindi mawalan ng sentimo. May nakaimbak na pagkain at refrigerator na mas mataas pa ang konsumo ng kuryente kaysa ilaw ng Pasko? At kung iniisip mong ito ay kabaliwan, pag-usapan natin ang vault ng mga Kangre Burger na talaga namang sumusuway sa batas ng pisika. Tingnan mo lang ang taas ng bagay na ito. Sobrang laki nito na nagiging napakalaking problema na pati ang canon ni Bob Esponja ay nasisira. Pero huwag kayong mag-alala, may paliwanag ang vault na ito. Para magsimula, wala talagang saysay ang gamit nito. Ipinapakita itong imbakan ng maraming Kangre Burgers, pero para saan nga ba ang ganitong dami ng Kangre Burgers? Literal na, sobrang dami ng Kangre Burgers na si Don Cangrejo ay pwedeng tanggalin na lang si Bob Esponja o hindi siya bayaran ng ilang buwan. Bukod dyan, hindi ko rin akalaing magtatagal ang mga Kangre Burgers na ito.
Gaya ng sa episode na muling ipinanganak si Don Cangrejo, nakita nating pwedeng mapanis ang mga ito. At sobrang pangit pa na magre-resulta sa pagkalugi ng milyon-milyong dolyar para kay Don Cangrejo. Sa totoo lang, parang panaginip ito ni Bob Esponja o kaya naman ay isang bangungot para kay Calamardo. Kaya kung tatanungin niyo ako, ang vault ng Kangre Burgers ay hindi talaga kailanman nag-exist. Ngayon, dumako naman tayo sa mga bodega. Sa Cangrejo Imitador, mayroong bodega ng mga atsara na konektado sa kainan. Sa Los, normal lang ang aksidente. May isa pang bodega sa likod ng kusina. At sa isang bagong buhay, may ikatlong bodega kung saan dapat naroon ang banyo. Mga kaibigan, paano nyo ipapaliwanag ang mga bodegang ito? Habang nag-iisip kayo ng teorya, kailangan nating pumunta sa mga bawal na bahagi ng Crustaceo Cascarudo. Naisip nyo na ba ang tungkol sa Kangre Movil? Saan nga ba ito itinatago ni Don Cangrejo? Simple lang ang sagot pero madilim. Sa basement, kailangan mong bumaba ng 2 palapag sa pamamagitan ng mga lihim na hagdan. At para mailabas ito, gumagamit sila ng elevator at ilang tubo na lumalabas sa bintana ng kainan. Grabe, marunong talagang umiwas sa buwis ang alimangong to. Kung nagtayo siya ng garahe, sobrang mahal sana ang nagastos niya. Bibili pa ng lupa, papatagin, at ipapatayo pa ang gusali. Siyempre, mas madali talagang maghukay ng buhangin at magtayo ng lugar na hindi malalaman ng gobyerno na umiiral. Kung pag-uusapan ang madidilim na lugar, dapat nating banggitin ang laboratorio. Ang lokasyon nito ay nasa kanan lang ng grill ni Bob Esponja, kung saan dapat naroroon ang opisina ni Don Cangrejo. Baka nasa likod ng opisina niya. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. May paliwanag din para sa laboratoryong ito. Orihinal na itinayo ito ni Arenita para tulungan silang makagawa ng bagong uri ng Kangre Burgers na nauwi sa isang malaking gulo. Posibleng tumagal lang ang laboratoryong ito ng isang araw at pagkatapos ay itinapon na, kaya naging malaya ang likurang bahagi ng opisina ni Don Cangrejo. Isa pa! At paano naman ang silid ng pagsusunog? Sa Esponja Cascaruda, tumalon si Bob Esponja sa tabi at biglang nasa kwarto na siya para sunugin ang mga hamburger. Hindi makatuwiran, bakit gugustuhin ni Don Cangrejo sunugin ang mga hamburger kung siya rin naman ay kumain ng bulok na burger para hindi masayang? Para sa akin, hindi rin naman talaga kanon ng incinerator na yan. Paano naman yung kwarto ng pagmamanman? Dapat ay nakatago iyon sa loob ng refrigerator. Malamang itinapon na rin iyon kasama ng refrigerator nang magtipid ng todo si Don Cangrejo. Para hindi masyadong gumastos, isipin nyo lang. Bihira lang may kriminal na sumusugod para magnakaw sa Crustaceo Cascarudo. Si Plankton lang ang gustong pumasok at magnakaw. Kung ganon, para saan pa ang silid ng pagmamanman na ito? Hindi ito kailangang gastos mula kay Ginoong Crab. At iniwan namin ang pinakamaganda para sa huli, ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng mga animator sa Krusty Krab. Ang likurang pinto, literal na pinto na dapat ay nananatili lang sa isang lugar sa lahat ng mga episode. Sinasabi ko, lahat ng mga restaurant na kasing laki ng Krusty Krab ay may likurang pinto. Pero hindi, lubos na nabigo ang mga animator dito. Ang likurang pinto ang pinakamadalas ilipat ng pwesto sa Krusty Krab. Minsan andyan ito, minsan naman bigla na lang nagbabago ng pwesto at may mga pagkakataon na parang hindi ito umiiral. Kapag napapanood natin ang Krusty Krab sa bawat bagong episode, lagi nag-iiba ang pwesto ng likurang pinto. Tingnan nyo ang mga kakaibang halimbawang ito. Sa episode na naglalabas ng basura, tingnan nyo ang likod ng restaurant, sina Bob at Patricio ay naglalabas ng basura pero mas makinis pa ang pader kaysa sa mga parte ni Don Cangrejo. Walang likurang pinto, pero pagkatapos, sa isang kagat lang, nung na-obsess si Calamardo sa Kangre Burger, boom! Hindi lang basta may lalagyan ng basura na bigla na lang lumalabas at nawawala, meron na ring likurang pinto. At ngayon gawa na ito sa kahoy, pero sa Cascarudolandia, gawa na sa bakal ang pinto at nasa kabila na ang mga bintana. O magkomento ka kung napansin mo rin ang detalyeng ito? At ganito talaga gumagana ang Crustaceo Cascarudo. Alam nyo ba ang lahat tungkol sa sikat na restaurant na ito? Sabihin nyo sa amin sa mga komento kung anong ibang video ni Bob Esponja ang gusto nyong mapanood. Hanggang sa muli!